Bukod sa household services, isa raw sa pinaka-in-demand na kurso ang food and beverage service dito sa TESDA. So, nag-jump ako from this workshop, pumunta ako sa ibang workshop. Ito naman yung para sa food and beverage service. Tapos, talagang classroom setup siya. Tapos, merong mga table dyan sa harap. Tapos, nagli-lecture talaga. At saka, English yung English yung pagtuturo. Kasi parang nga daw matrain sila dahil expected nga silang magsiserve doon sa mga foreigners. Doon ko nakilala si Donalyn na katulad ni Bernadette, nanggaling din siya ng Taiwan, tapos na-retrench din siya. Gano'n ka katagal na doon? 8 months. 8 months lang? May naipon ka? Wala po. Wala? Wala po. Magkano pinlacement fee mo? 85,000 po. 85? Opo. So may utang ka? Yes. Mabayaran mo na? Hindi pa po. Dapat po is 1 year to pay po yun. Oo. Naka 8 months lang po ako. So, hindi pa po tapos. May utang pa po. So, tinanong ko si Donalyn kung ano ba yung tinapos niya at wala ba siyang opportunity talaga dito sa Pilipinas. Ang sabi niya, high school graduate siya. So, sabi ko, ilang taon ka na? Sabi niya, 30 years old. Sabi ko, bakit hindi mo tinapos yung pag-aaral mo? Sabi niya, pagkatapos niya mag-high school, naobliga siya talagang magtrabaho na kaagad. Kasi wala naman daw trabaho yung parents niya. Tapos kailangan talaga magtrabaho na siya. Kasi nga, pag-aaralin niya yung bunso nilang kapatid. Since nga po nawalan ako ng trabaho, hindi ko na tustusan yung pag-aaral niya. So, kinakailangan niyang huminto. Kasi nga, wala na akong maisusuporta sa kanya. Yun yung sobrang kinalulungkot ko kasi yun kasi yung pangarap ko sa kanya. Humanga ako lalo kay Donalyn nung sinabi niya yon. Kasi sabi ko, grabe itong babaeng to. Sinakripisyo niya yung sarili niyang mga pangarap. Sinakripisyo niya yung sarili niyang, yung edukasyon niya para mapag-aral niya kahit isa man lang doon sa mga kapatid niya. Pareho mang bigo sina Bernadette at Donalyn sa trabahong pinasok nila sa ibang bansa. Sa muli nilang pag-aaral sa TESDA, hindi sila nawawalan ng pag-asa na magkakaroon din sila ng trabaho na susukli sa kanilang pagpupursige. May balak pa rin po ako mag-abroad kasi hindi naman totaling na-failure ka sa isang pinag-applyan mo na bansa na yon. Hindi naman siguro lahat na mapupuntahan mo, ganun po mangyayari sa iyo. Pumunta ako sa Taiwan, marami nga kaming pangarap eh. Nandiyan yung magpagawa ng bahay, magpaaral ng kapatid, tumulong sa magulang, pantusto sa araw-araw na panggastos. So, pag nalaman ko ng trabaho, lahat ng yun mawawala. Bigyan natin yung sarili natin ng chance na matutunan yung ibang bagay na mapapakinabangan natin balang araw. Sana kapag nakapag-abroad siya, huwag niyang kakalimutan yung dignidad niya sa sarili at dapat alam niya yung karapatan niya. Kasi kahanga-hanga siyang babae at kahanga-hanga yung mga OFW. They shouldn't look down on themselves and people shouldn't look down on them. O ayan, narinig niyo na ang mga kwento ni na Bernadette at Marybeth. Kayo naman magpadala rin kayo ng inyong mga video diary sa amin sa GMA Network Center, EDSA Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email sa ofwdiaries@gmanetwork.com. Ako po si Cabra David. Hanggang sa susunod na Biyernes. Bye! Hi, magandang hapon sa lahat ng mga Pinoy sa Pinas. Miss ko ng family sa Pinas. Hello, si Manu. Sa mga taga-Longban, Quezon, I love you all. Nawalay man sa aking pamilya, pangarap ko'y kami muling magsama-sama. Ito ang kwento ko, ang diary ng buhay ko.